Kasalukuyang nasa Hidalgo Street na ang andas ng Poong Jesus Nazareno at malapit na sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Halos 20 oras na ang tinatakbo ng traslasyon na nagsimula bago mag-alas 5 ng umaga sa Quirino Grandstand. Mas matagal yan kumpara noong nakaraang taon na halos 15 oras lang ang traslasyon at bandang alas 8 pa lang ng gabi, nakabalik na ang andas sa Quiapo Church. Inaabangan na ang pagbabalik ng Poong Jesus Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Marami ang nag-aabang ng mga deboto na nagtiis sa mahabang pila para sa misa. May live report si Dano Tingkungko. Dano? Ato, maghapon nga tayo nakapwesto kanina sa Villalobos Street, kanto ng Palangka. Isa sa mga huling yugto bago ang tuluyang pag-uwi ng imahe ng Poon dito sa Quiapo Church. At doon nga nagabang ang maraming gustong masilayan at mabigyang pugay ang Poon sa huling pagkakataon bago ang kanyang pag-uwi dito sa simbahan. Simula alas 3 ng hapon, malayo pa ang traslasyon. Carlos Palangka mula kanto ng Villalobos hanggang lagpas sa Etxague at Carriedo, puno na ng mga nakaabang na mga deboto. Kumpulan na sa magkabilang bangketa. Yung iba pumipila papasok ng Plaza Miranda para dumalo sa misa. Pero saglit yan napurnada ang tahak ng ibang pasimbahan nang humarang ang mga pulis sa Villalobos, kanto ng Palangka. Alas 4 ng hapon, kalaunan, pinayagan din na tumuloy yung mga nakapila para magsimba dito sa Plaza Miranda, pero naging matagal at mahaba yung kanilang paghihintay. Minsan hindi pa gumagalaw. At habang kausap natin kanina yung ilan sa mga deboto na matagal ang hinintay para lang makapasok ng Plaza Miranda sa pag-asa makita ang imahe ng Poon at ang andas, biglang nagpulasan yung mga tao bandang alas 7 kaninang gabi sa pag-aakalang andoon na yung andas pero false alarm pala. Kaya balik sa bangketa yung ilan at tuloy ang paghihintay. At ganyan ang naging sitwasyon simula kaninang alas 7 hanggang sa mga oras na ito dyan sa panulukan ng Villalobos at Palangka. Puno na ng mga deboto yung bangketa, lahat ng yugto o lahat ng bahagi ng kalsada, kakahintay lang sa pagdating o pinakaabangang pagdating nitong andas dito sa Quiapo Church. Atom. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Mahigit 300 deboto na ang kinailangang bigyan ng atensyong medikal base sa pinakahuling datos ng Health Department. Sa gitna ng trastasyon, may nagrambulan at nagkagilian. Narito ang report. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas mula nang umusad ang andas ng Poong Jesus Nazareno, nagkagulo ang ilang grupo ng mga deboto sa Katigbak Drive. Nagrambol ang mga gustong makahawak sa tali ng andas. Maya-maya, isang dugo ang lalaki ang binitbit ng mga pulis sa MPD Station 5. Ang nanay na ito, hinahanap naman ang dalawang anak niya na nawala raw. 14 years old saka isang 8 years old, si Precious Rain Arroque at saka si Alejandro Sausa Daport. Wala pang detalye kung nahanap na ang mga bata. Pagdating ng Ayala Bridge, nagkagilian ng mga debotong gustong salubungin ang andas. At mga nagbabantay na pulis. Isang pulis ang nasugatan. Sa tindi ng tulakan, nabunot ang poste ng street sign sa intersection Papalangka Street. Sa Fraternal at Arlegui Street, may mga kumagat pa ng lubid para makakuha ng hibla nito at ginawang tulay ang mga kapwa deboto. Ayon sa MPD, naputol din ang isa sa dalawang tali ng andas. Sa dami raw ng debotong humihila, may mga report din na tumatalo ng mga deboto mula sa bubong papunta sa andas. Sa San Sebastian Church, mahigit kalahating oras na naglagi ang andas para sa tradisyon na dungaw o ang pagtigil ng imahe ng Jesus Nazareno para sa kanilang pagkikita ng imahe ng kanyang ina, ang Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Sa tila ng Department of Health hanggang kaninang alas 6 ng gabi, nasa 332 ang dinala sa mga medical station. Kabilang dyan ang mga nasugatan, nahilo at nagka-alta presyon. 17 ang kinailangang dalhin sa ospital. Sa gitna ng balyahan at tulakan,
Tila natupad naman ng dasal ng isang namamanata nang tanggapin ng kanyang kasintahan ang kanyang wedding proposal. Sa ibang balita, naghain ng reklamong cyber libel ang actor TV host na si Vic Soto laban kay Daryl Yap, ang direktor ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. Tugon naman ni Yap, hindi niya pinepersonal si Soto at di raw gawa-gawa ang pelikula. May report si Bernadette Reyes. Personal na nagtungo ang aktor at TV host na si Vic Soto sa Office of the City Prosecutor ng Muntinlupa upang maghain ng 19 counts ng cyber libel. Ang kanyang inireklamo ang direktor ng kontrobersyal na pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma na si Daryl Yap. Kasama ni Soto kanina ang kanyang may bahay na si Pauline Luna. Walang kumonsulta, walang nagpaalam, so walang consent. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsableng tao, lalo na pagdating sa social media. Si Pepsi Paloma ay isang aktres noong dekada 80 na nagreklamo noon ng panggagahasa. Kamakailan, inilabas ni Yap ang trailer ng kontrobersyal na pelikula kung saan binanggit ang pangalan ni Soto kaugnay ng kaso. Kalakip ng reklamo ang civil damages o paghingi ng danyos na katumbas ng 20 million pesos. Bago ang paghahain ngayong araw ng reklamong cyber libel, nauna na naghain si Soto ng petisyon para sa writ of habeas data. Dito ay tinanggi niya ang lumabas na aligasyon sa pelikula, labag daw sa Data Privacy Act ang ginawa ni Yap na pagproseso sa kanyang sensitive personal information. Dahil inamin daw ni Yap na ang kanyang pelikula ay tungkol sa rape case na inihain ni Paloma laban kay Soto. Sinadya raw ni Yap na hindi isama sa mga teaser ng pelikula ang impormasyon na na-dismiss na noon pa ang naturang kaso. Mula rin daw nang lumabas ang teaser ng pelikula, nakatanggap na raw siya, kanyang asawa at anak na mga banta. Sa ngayon nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya, binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon talaga. Ngayong araw lumabas na ang order ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 kaugnay ng hinaing writ of habeas data ni Soto kung saan hinihiling niya na ipatigil ang pagpapalabas ng anumang videong lumalabag sa kanyang privacy kabilang na ang teaser ng pelikula. Ibig sabihin ay tigilan po muna natin ang pagpo-post, pag-share ng mga bagay na ito hanggang sa ito ay mapag-usapan sa hukuman. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Yap na hindi pa niya natatanggap ang kopya ng reklamo ni Soto. Pero anya, lahat daw ng material na kanyang inilalabas ay nakadokumento at hindi gawa-gawa para makapanira. Hindi rin daw niya pinepersonal si Soto. Naglalahad lang daw siya na nangyari at naisa publiko ito noon. Malaya naman daw na magsampa ng kaso ang sinuman gaya raw ng sinampang rape case noon ni Paloma. Nakasaad din sa teaser na inurong ang kaso at hindi raw siya nagkulang. Si Pepsi Paloma ay sumakabilang buhay noong taong 1985. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matyagang naghihintay sa paligid ng Quiapo Church ang maraming deboto na hindi na sumama sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. May live report si Darlene Kai. Darlene? Ato milyon-milyon yung mga debotong sumama sa traslasyon at nag-abang sa mismong mga rutang daraanan ng Andas, pero marami rin yung dumiskarte na lang para lang masilayan ng poon kahit mula sa malayo. Kung hindi mahulugang karayom ang mga deboto sa mga kasadang daraanan ng traslasyon, marami rin ang mga deboto rito sa Quezon Bridge. Hindi na sila sumama sa mismong prosesyon dahil may kasamang bata o senior citizen. Yung iba, may iniindang sakit gaya ng 77 years old na si Tatay Manny na dating araw ay pumapasan pa. Pasalamat ako hanggang sa ngayon nakakayanan ko pa rin Tsaka yung mga nararamdaman ko nakabawas pa sa akin. Kanya-kanyang latag ang mga deboto sa gilid ng tulay. Sina Jasmine naglakad pa mula Pasay. Dito na sila naghintay dahil may kasama siyang 10 bata. Para rin masanay sila na ginagawa to taon-taon po pagka araw ng Black Nazarene. May mga debotong talagang nangahasumampa sa Andas sa kabila ng pakiusap ng simbahan, tulad ni JC. Di raw niya kasi mabali ang 15 taong panata niya. Pag kami naman po, pag sumampa po kami, hindi po kami yung nagtatagal pa po sa may Andas. Nagpapahid lang po kami ng panya, okay na po. Pero ang 72 years old na si Nanay Teresita, nahilo na. Unang beses daw niyang hindi masisilayan ng Poong Jesus Nazareno sa mahigit 6 na dekada niyang pagdalo sa traslasyon.
Napapagod na, uuwi na. Uuwi na ako. Dito na, dire-diretso na. Ano yung una ninyong balak? Ano sana mag-i-stop sana kaso ang daming tao. Ang masidhing debosyon ng mga deboto, labis na hinangaan ng French photographer na si Jean-Marie. I feel great. So, for me, it's special because, in Europe, the religion decrease. Here, for me, this is the most Catholic country in Asia. So, I'm very surprised. Pero kahit dagsa at hindi nauubos ang mga tao, matumal daw ang benta ng mga bimpo at t-shirt. Gantong oras, nakauwi na ako nakaraan na taon nakaubos agad ako Ngayon? Wala Dahil siguro nagkaubusan na siguro ng pera. Kahit saan ang tumal na Marami ding nagtitinda ng mga tubig at pagkain gaya ng inihaw na pusit. Yan ay sa kabila ng pakiusap ng mga otoridad na iwasang magtinda ng mga pagkaing may stick para sa kaligtasan ng mga debotong nakapaa. Hindi, meron namang mga plastic, nilalagay sa plastic. Tapos dadampot nila isa-isa. Atom, nagpapatuloy yung oras-oras na Fiesta Masses dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene at dito sa Plaza Miranda. Labis na yung anticipation, yung excitement at pag-aabang doon sa pagbabalik ng andas sa simbahan. Kaya kung nakikita nyo, pumupwesto na hindi lang yung mga pulis, kung hindi pati na rin yung mga Hijos del Nazareno. Yan ang latest mula rito sa Quiapo. Balik sa'yo, Atom. Maraming salamat, Darlene Kai. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng bumaba ngayong Enero. Bunso daw ito ng nakikitang pagbaba sa generation charge. Dating Vice President Jejomar Binay, anak na dating Makati Mayor Junjun Binay at ibang akusado, pinawalang sala ng Sandigan Bayan sa mga kaso kaugnay ng maanomalya umanong Makati Science High School Project dahil sa kakulangan ng ebidensya. Para yan sa 7 counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 3 counts ng falsification of public documents. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pansamantalang nakalaya ang komedyante at aktres na si Rufa May Quinto. Yan ay matapos siyang magbayad ng 1.7 million pesos na piyansa para sa kinakaharap na 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Nagkain din ang aktres ng not guilty plea sa kanyang pagharap sa Pasay City RTC Branch 111. Ibinasura naman ng korte ang motion for reconsideration and reinvestigation ng kampo ni Quinto. Naniniwala po ako na justice is very fair. So kaya uwi na ako, go, go, go home. Nakaka-nervous po lahat ng nangyari sa akin, nakakalungkot. Pero naniniwala po ako na ang katotohanan magpiprevail and hindi, naiyak ako kasi ang sarap maging malaya. Ako po ay isang komedyante, hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan, hindi po ako nagne-go-go-go-show. Humarap din sa korte ang kapwa-akusado ni Quinto sa reklamong paglabag sa Securities Regulation Code na si Neri Naib kasama ang asawang si Chito Miranda. Ipinagpaliban ng korte ang pagbasa ng sakdal sa kanya dahil sa nakabinding mosyon ng kanyang kampo. Naharap din si Naig sa reklamong syndicated estafa. Nagugat ang mga reklamo laban kina Quinto at Naig sa pagiging endorser ng skincare company na Dermacare na kumuha umano ng investments kahit hindi otorisado ng Securities and Exchange Commission. Matapos amining single siya, David Licauco nag-post ng venue for a date. Carla Abellana may pasilip sa final script reading ng Widow's War. Tiyak daw magugulat ang fans ngayong marireveal na kung sino-sino pa ang Palacios Killers at ang mastermind. Pagkatapos ng serye, balak ni Carla na magbakasyon sa Japan. BTS update. Dates, venue at iba pang special events sa upcoming solo tour ni BTS J-Hope nag-leak online. Jungkook in-unfollow ang lahat sa Instagram at nag-delete ng Threads account. Global pop star Taylor Swift nanguna sa Billboard's Top Artists of the 21st Century. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.